Hello mga Lods, welcome back ulit dito sa channel ko mga Lods. Magandang umaga dito sa Vancouver at magandang gabi dyan sa Pilipinas. Ang ganap natin itong araw isi-share namin sa inyo yung surveillance, medical surveillance ni Mrs. dito sa Canada. Simula sa Pinas hanggang Canada. Kaya tutok lang kayo mga Lods dito sa vlog na to. Alright. Bali, nagkaroon ng medical surveillance si Mrs. mga Lods, gawa ng yung nag-apply pa kami ng permanent residence at nasa Pilipinas pa si Mrs. Nag-medical siya, tapos yung result ng medical niya ay may kunting problema. Kaya inulit yun. Kinuhanan siya ng sputum. Tapos ilang buwan ba yun bago namin na receive yung result. Siguro mabot ng 3 buwan yata yun. Medyo natagalan yung medical niya, gawa ng ang sabi ng result is may scars daw siya sa lungs niya. Kaya nagkaroon siya ng medical surveillance din dito sa Canada. Mamaya kausapin natin si Mrs. kung paano at ano ang mga ginawa niya para makapunta siya dito sa Canada kahit may kunting diferensya yung lungs niya. Pero nasa sarili niya, wala naman daw siyang nararamdaman or ngayon lang yun. First time lang niya magpa-medical abroad. Siguro mas iba yung standard ng medical pa abroad kaysa Pilipinas. Ngayon nag-email yung sa kanya na kailangan na niya magpunta dito sa may hospital ng Vancouver para i-check yung sitwasyon niya sa lungs niya. Kaya kung bakit meron siyang medical surveillance. Kausapin natin si Mrs. mamaya at siya na magsabi sa inyo kung anong mga ginawa niya. Anong ginawa niya mga hakbang para makapasa dun sa medical na yung nag-apply pa siya ng permanent residence dito sa Canada. I mean, under kasi si Mrs. sa akin, kaya naunang hindi na-approve yung PR ko. Kumbaga medyo natagalan yung pag-approval ng PR gawa ng inaantay yung result ng medical niya sa Pilipinas. Kaya tutok lang kayo mga Lods. I-share namin sa inyo kung ano mga ginawa niya at kung paano siya nagkaroon ng medical surveillance. Puntahan natin si Mrs. mga Lods doon sa hospital na pinag-ano niya ng medical surveillance. Pinag-check upan niya. Bali, nag-parking lang kasi dito tayo sa bandang likod. Kaya nahuli tayo. Nauna si Mrs. doon kasi ang appointment niya alas 10 ng at 10:30 ng umaga. Medyo malamig na dito mga Lods, kaya ganitong suot natin. Dito na tayo mga Lods. Ito yung hindi ko alam kung hospital ba to o ano, pero panigurado hospital. BC Center for Disease Control nakalagay. Dito tayo sa may 12th Avenue ng Vancouver. Medyo malamig na dito ngayon mga Lods. Saka yung mga kahoy nagsibagsakan na. Pero wala tao sa loob Yan, pasok tayo mga Lods. Nandun na si Mrs. sa loob mga Lods. Yung clinic na yan, no? Medyo maraming tao kasi, kaya antay-antay lang muna si Mrs. na tawagin yung pangalan niya. Ito yung itsura dito mga Lods, yung clinic. Ayan. Bale, tapos na si Mrs. mga Lods. Dito na ako sa labas. Nag-washroom lang. Medyo kinakabahan niya.
Baka ay problema na naman o ano. Mamaya tanongin natin. Umuulan dito ngayon mga lods. Ay nako, umuulan, malamig. Tapos umuulan pati. Ayun, dito na si Mrs. Hello guys, bali nandito na kami sa sasakyan. Hindi na ako nakapag-video kanina paglabas niya sa clinic kasi nga umuulan eh. Andito na kami at kasama ko na si Mrs. Ano, kumusta ang ano mo? Ito ang binigay sa'yo. Ano ba naman ito tayo? Ito yung binigay sa kanya guys. Bali, kailangan mo yata mag-laboratory ano? Ito, binigyan kami ng 3 bottle. Dito na sa Pinas eh. Ayan. Ito. Sandali. 3 bottle na ganito. Isang araw, mga 1 teaspoon daw na sputum. Ito yun guys. Sputum testing for tuberculosis. Nabubulol pa ako eh. Yan, 3 yan. Ito yung papel na Tapos bilis may ka ano na. din, may x-ray. Nag-x-ray din kami. 3? Yung 3, ito pa. Isang araw, Oh. bago ka mag-breakfast, ano ka lang. Bali, Pero 1 tatlong teaspoon lang. sputum do? Oo, 3 nga. Isang araw, isang sputum gawin mo. Kailan magsimula? Kailan mag Depende sa'yo. Sa Pinas dati, nag-medical ako, sa isang araw lang yung 3 vial, yun ang mahirap. Tapos ilagay mo sa fridge. So, anong ginawa mo dyan ngayon? Bali, Nagbigay lang sa instruction na ganyan daw. parang magtitest ka ulit. O Yun lang. mag-taste para sure na healthy. Healthy eh. Bali, pumunta siya ngayon dito sa clinic na to para daw bibigyan siya ng mga, ang tawag dito? Ititest siya ulit ng ng doktor kung okay na ba yung yung result niya dati. Kasi guys, parang every 2 years yata parang ina-update nila kung kumusta na yung niya. Baka nagkaroon ulit ng ganito ganyan. May TB or something na pwede makita nila dun sa lungs niya. Kasi nakadalawang taon na sa dito sa Canada. Ngayon pa yung IRCC. Marami kami doon sa loob mga Pinoy. Hindi naman sa na positive talaga yun. Parang minamonitor lang nila. Kasi nga yung last na medical namin. Monitor lang kung okay ba yung health. Kung healthy ba kayo hindi. So, explain mo sa mga followers natin or sa mga bagong followers natin kung paano ka nagkaroon ng ganitong medical surveillance. Bale, sa Pinas dati, nung nag-file kami ng... Uwi na tayo sa Pinas? Uwi na tayo sa bahay? Nag-file si husband ng PR dito. Kasi nga, dependent kami, di ba? So, ang nangyari nung nag-medical ako doon, nag-x-ray. May nakita silang konting scars sa lungs ko. Doon sa x-ray may nakita sila. So, after nun, sabi nila, daw ako ng sputum. Kaya ayun, nag-reschedule sila ng sputum ulit. Tapos, sa sputum naman, ang result is negative. Tapos sabi naman ulit, after ng sputum, mag-x-ray ulit. Ganon, yun yung proseso may x-ray. Kung may makita naman silang scars o wala. Then pag x-ray naman, x-ray na ulit. Yung resulta ng una, yun, na-stress ako doon sa result. Kasi nung unang resulta sa x-ray, sabi ng nurse sa akin, nag-change daw yung pangalawang x-ray ko. Kasi yung unang x-ray may scars, 'di ba? Dapat pala yung pangalawang x-ray, same result siya. Kasi pag may changes, yun na yung bibigyan ka ng gamot. Kaya sabi ng nurse sa akin, may changes yung pangalawang x-ray mo. So magagamot ako ng 6 months. Sobrang stress ako noon kasi 6 months biruin mo. So parang ma-delayed yung application ng PR niya dati dahil sa medical ko. So ang nangyari noon, umuwi ako ng bahay, sobrang stress ako, lutang ako kasi hindi ko alam kung ba't ganun na nangyari, ba't may changes sa x-ray ko. Negative naman lahat yung sputum. Pero mga ilang minutes lang ata yun pagdating ko sa bahay. Tumawag ulit yung clinic
doon sa Pinas. Sabi niya, ma'am, bumalik ka dito kasi yung unang result na binigay namin sa iyo mali. May bagong resulta, bumalik ka para ma-explain namin sa iyo. Yun, kinabahan naman ulit ako kung ano naman yung resulta. Ano namang changes, kumbaga. Nung bumalik ako doon sa clinic, na-explain ulit na ng nurse, sabi niya, ma'am, yung unang result na binigay sa iyo, mali pala yun. Ito yung totoong resulta nang doon is walang changes pala yung x-ray ko. So, same yung sa unang x-ray ko, same. So, sabi niya, congrats sa pangalawang result mo, ito yung sakto. So, meaning di ka na maggagamot ng 6 months. O, kumbaga, okay na yung medical mo. Sobrang happy ako nun kasi sabi niya, for sure ba talaga? As in, dami kong tanong kung sure na talaga yung baka naman mag-change na naman after ng mga no. So sabi na, ito na talaga yung resulta, hindi ka na kailangan maggamot. So cleared ka na dito, sabi niya ganun. Pero, binigyan pa rin ako ng immigration ng papel na medical surveillance. Pagdating namin dito sa Canada, sa airport, diba, i-interview ka ng immigration. Sabi niya sa akin, kita niyo yung papel, sabi niya may medical surveillance ako. Kahit na cleared na yung medical ko sa Pinas, pagdating dito sa Canada, i-monitor pa din nila yung health ko. Kumbaga, tatawag sila, magbubook sila ng appointment para mag-ano ako ulit dito, mag-sputum or mag-x-ray. So ito na yun, 2 years na ako ng June dito sa Canada. Saka pa sila tumawag. Kasi sabi nga na immigration, it takes time daw. So hihintayin ko lang daw yung tawag nila. Sila yung mag-book sa akin ng appointment. Kaya nung last week, naka-receive ako ng call sa clinic. Sabi nila na-endorse daw ako galing sa immigration na may appointment ako ngayong araw. So, kaya dito ako ngayon dyan sa may, anong tawag nga nun? Disease control ba yun? BC Disease Control. BC Disease Control. Dito sa may 12 Avenue. 12 Avenue, dito sa may Vancouver. Kaya nito kami, ang punta ko kanina, 10:30 yung appointment ko. Hindi lang pala ako lang. Marami pala kami. Yung sabi naman ng nurse, hindi naman sa hinahabol na mga na may tawag doon. Sakit daw talaga kami, hindi naman. Ang ibig lang nilang sabihin is para ma-monitor lang nila yung namin, yung health namin in case na may problema talaga. Kaya ayun, binigyan naman ulit ako ng 3 bottle. Dito kasi sa dito sa Canada kasi kapag meron kang nakakahawang sakit, medyo hindi ka pwede dito. Parang kasi nga yung TB, di ba, nakakahawa. Bawal. Pero parang yun ang pinakaayaw nila. Wala ka nang nararamdaman, pero tapos clear naman yung pero ngayon parang nabalik yung parang na-trauma ako doon sa Pinas na nangyari sa Binica last time eh. Parang bumalik sa dati? Yung parang kinakabahan ka? Na-recall yung sabi ko ginabahan ako baka na relax lang, wala naman yun. Minomonitor ka lang naman. Wala naman akong nafe-feel na wala naman. Kaya yun, susundin lang namin yun para ma-clear yung name ko doon sa sa IRCC. Ito ang sabi nila, 3 bottle, isang araw, isang bottle, pero mga 1 teaspoon lang. So, gagawin ko siya ng 3 days. Oo. Ilagay sa fridge kasi mag-grow yan pag hindi mo ilagay sa fridge. For after 3 days, i-submit ko doon sa may receiving na specimen doon sa likod. Tapos may x-ray din na gagawin, magpapa-x-ray din ako. Then, after nun, may mga result. Hindi ko pa nabasang yung mga result Then, saka sila mong contact ulit kung ano na yung mga resulta ng mga test na gagawin. Sundin lang muna yung instruction na sinabi. Yung 3 bottle na yon, isang araw, isang sputum. Isang sputum. Okay lang mga 1 teaspoon daw. Pero sa Pinas dati, Diyos ko po, nai-stress kami doon kasi 3 vial yung binigay. Parang half ba yun? Or kunti lang para mapuno yung vial. Tapos, mga ilang oras lang ginawa namin. O isang araw ba yun? Basta 3 vial. Kailangan mong gawin isang araw yun. Buti nga dito, 3 araw mong gagawin to. Isang bottle, isang araw. Tapos dry pa yung lalamunan mo yan kasi bagong gising ka yan But before breakfast, hindi ka nakatoothbrush, wala lahat, gawin mo yan. Para kang nag-ubo ba? Hindi pwede yung laway lang.
Dito mo talaga kukunin. Kailangan may plema. Oo. Kasi sabi ng nurse, di mo naman maano talaga ma-sure kasi wala ka namang ubo. Pero kailangan mag-ano ka, parang nag-ubo ka ba? Dito ko talaga kukunin yung laway. Yun pwede. Kukunin mo sa pinakalooban. Oo. Parang plema nga. Kasi pag laway lang yung i-submit pwede. mo dito, ipapaulit-ulit sa'yo. Ah, Yun ang mangyari. Babalik na naman sa ano, sa dati. So, yun lang. I-submit ko to ni this week ko matapos ko na to. bale, gagawin pa namin yung instruction ng clinic na kailangan niya mag-test ng sputum. Tapos i-update ko kayo kung anong magiging result nito. I-submit pa natin to this week, pero siguro mga ilang weeks pa yan bago makuha ang resulta. Sana nga tawag dito, negative na yung resulta para wala nang medyo hassle din kasi pag ganito umuulan pa, tapos kailangan mo pumunta dun sa clinic para lang sa mga ganyang test. Medyo nakakaano din, gusto nga. Para naman sa ano niya yan para sa health niya. Para ano din, maklear na yung ano ko dun sa IRCC. Okay. Ng nurse, hindi naman sa ano, maapektuhan yung papel mo dito, yung status mo dito dahil sa mga ganyang resulta. Sa kanila lang, i-monitor lang talaga nila kung yung health mo, parang ganun. Okay. So, yun lang guys, no? Bali na dito na kami sa bahay. Maulan pa rin dito sa Vancouver hanggang ngayon. Ayan, maambon pa rin. At nakauwi na kami dito na kami sa bahay. Dito na lang namin tapusin tong video na to, itong vlog na to. Bali, sinare lang namin yung medical surveillance ni Mrs. dito sa Canada. Para meron din kayong idea kung meron din kayong medical surveillance sa Pilipinas. At yun nga, sabi ay wag daw mag-alala, no? Hindi makakapekto. Hindi siya makaapekto sa papel mo or sa status mo dito. Bali, minomonitor lang nila yung health mo para kung sakasakaling may wag naman ipagkaloob ng Diyos na magkakaroon ka ng TB or sino man sa atin, ayaw nila yung nakakahawang sakit dito sa Canada, kaya minomonitor ka nila. Safe ang family mo, safe lahat ng tao, parang ganun. Alright. Safe ka. Hanggang dito na lang mga lods, no? Maraming salamat pa rin sa palaging panonood sa vlog namin. Nagsisimula pa lang kaming mag-vlog dito sa Vancouver. Please don't forget to subscribe, share, and subscribe sa aming channel dito sa Vancouver, Canada. Norwalk Vlogs. Kasama ko si Mrs. ngayon. Magandang araw at God bless everyone. Bye for now.